Nandito ako sa isang Toyota dealership at napansin ko may mga display na or nakapark na Toyota Hi-Ace Commuter and Toyota Hi-Ace Commuter Deluxe. Naisip ko, pwede ko gawan ng isang video dito para meron tayong comparison. Itong nauna sa harap, ito yung Toyota Hi-Ace Commuter. Ito yung old body na flat yung ulo niya. Ang engine niya nasa ilalim ng upuan to. At andito naman yung display sa stockyard, yung Toyota Hi-Ace Commuter Deluxe. So itong model na to naman, ito yung mas bagong body na, pero mas palapad to, pero yung engine nito nasa harap na, kaya may nguso siya, no? Mas malaki itong itong Hi-Ace Commuter Deluxe kaysa yung Commuter, at malayong mas malapad siya. So lalagay ko yung dimension niya sa pag nag-edit na ako, yung width, height, and length niya. So lalagay natin yung height nito, width nito, and also yung isa. So anong comparison nitong dalawa? Pag tinignan mo, mas maliit tong Commuter, no? Yung isa mas malapad. Okay? So from the outside, makita mo kagad yung difference. I also put the price niya, pero sa description niya, kasi yung presyo nagbabago eh. So description na lang natin ilagay yung presyo. Anyway, ang tire nito is wala siyang hubcap. Steel rim, walang hubcap. And ang tire size nito is ano ba dimension ng tire nito? 195 R15. Okay? Yung isa, tingnan natin kung anong size ng tire niya. Merong hubcap to. And ang tire size nito is 215/70 R16. May hubcap to. Okay? So sisilipin natin yung likod. Mas particular tayo sa likod nito. Okay? Dito, since mas malapad siya, 4-seater siya. 1, 2, 3, 4. 4-seater. And ito, pwede itumba para pagpasok mo. Dito, pwede rin dalawa, pero mas siksik konti. 1, 2, 3, 4. Yung last row niya, yung nafo-fold yung seat niya, and kaya rin din ng 4. So 4, 4, 4 ang configuration niya. Ito ang configuration niya. Okay. Yung aircon, nandito lahat ng aircon. 1, 2, 3, 4. 4 yung air condition. Tapos andyan yung speaker. May ilaw dito. And also, meron din ilaw dyan. Now, bababa uli ako at tignan natin yung harap nito. Okay. Ito naman sa harap, itong gitna, pwedeng magsakay ng pasahero or pwede rin ibaba to para may cup holder at lalagyan ng mga gamit. So ang bintana nito ay automatic na. Automatic na power door. And may cup holder dito. Dito meron siyang cigarette lighter plug. Manual transmission. Ito yung switch ng aircon. Tingnan natin ang laman nito. And sasarado ko, pupunta ako sa driver side. Oh, yung bintana, nabubuksan to. Nabubuksan to. And also sa kabila. Sa likod, buksan natin to para makita natin. Okay. Itong upuan sa likod,
na-fold yan. May lock siya dyan, no? May aakyat to. I think ganito. One hand lang, so baka mahirapan ako, pero subukan natin. Okay. So ito, tinaas natin yung upuan. Ito yung lock niya. Kakapit mo dito yung lock niya. So, pwede ka lagay ng luggage dito kung yan, no? Pwede ka maglagay ng luggage dyan. And then, pag fold down mo, tataas mo muna to. Ito yung lock niya, oh. Fold down mo, tapos ibaba mo siya. Yan, no? Lock na siya. And then, itataas mo to. Dito. Ito yung lever niya, eh. Yan. So, ganun na siya. Kung naka-taas yung likod. So, may instruction dito kung paano gagawin. 1, 2, 3, 4. May instruction siya. So, anyway, nabutan natin ganyan, balik natin ng ganyan. Okay? Balik natin. And then, let's close it from the driver's side. Okay? So, dito yung sa fuel. No? Dito yung opening niya ng fuel. Tanggalin natin yung susi para hindi maingay. And then, so, dito ang diesel fuel. And I think andyan nata yung battery. So, ito, manual adjustment, reclining, and yung pagbukas ng hood niya, na-adjust ng konti yung up-down, no? Yung steering wheel niya. Neutral, dapat step on the clutch, on the brake, start. Mga bagong sasakyan, kung hindi ka nakapindot, nakatapak, naka-step on the clutch, hindi siya mag-start. Okay. So, ito yung steering wheel niya, may control ng volume, mode. Okay, tapos ito siya RPM and speedometer. Nandito yung stereo niya. Entertainment system. Okay. Dito sa taas, may ilaw siya. And mayroon pang lagay ng sunglass. Wala siyang salamin dito. Wala siyang salamin dito. Also dito, wala din siyang salamin dyan. Yan. Okay. So ito. Ito yung configuration niya dito para makita niyo. Okay. Fabric seat po siya. Yan. Fabric seat. Ito naman yung commuter. Tingnan natin kung ilan ang seating capacity. Bukas mo. You have 1, 2, 3. And then yung dito is 1, 2. The third is folding. Folding yung third one, no? Yan. 1, 2, 3, folding to. And then, check natin. Okay. Ito naman, 1, 2, 3. And 1, 2, 3. So, pag napansin nyo, ito, 4 na row. 1, 2, 3, 4. Pero, tigatlo lang nakaupo. Yung isa, 4. Pero, 3 rows lang yung upuan niya. No? So, ito. Tingnan natin yung spacing niya. No? Spacing niya. Wala akong metros eh. Spacing niya.
Mamaya titignan natin spacing ng isa. And then yung harap nito, okay, manual ang bintana niya. And then, pero leatherette siya. No? Leatherette siya. So, ang mas maganda dito, leatherette siya. And then, ito yung configuration niya. Okay. Aircon niya, yung rear aircon niya. Okay, ito. Yung aircon nito ay nandito. Tatlo. 1, 2, 3. And, andyan yung switch niya. Okay? So, sarado natin to. At, buksan lang natin likod niya. Buksan natin likod niya. Ito, based on the mechanism, natataas to. Okay, ito yung lock niya. Pwede itaas to. Itong isa, fixed na to. So, ito siya. Okay. Ito yung view ng likod. Okay. Napo-fold yung isa. One side lang. Okay. So, sarado natin at nabubuksan pala yung bintana dito at dito. At doon sa may pintuan, yung isa fix. And then, okay. Ito yung configuration dito. Buksan natin para hindi maingay. Okay. Dito rin yung fuel niya. Oh. Yan, oh. Dito. At andito yung fuel din. Oh. And then, ang engine niya nandito sa ilalim ng upuan. Na-adjust din yung ano niya. Yung steering wheel na-adjust. Ito yung adjustment ng steering wheel. And ito siya. 5-speed manual transmission. Okay. Okay. Yan. And then, ganyan yung visor niya sa taas. I think, andito pala yung ano niya. Andito yung handbrake niya. Talagang handbrake. Hindi siya to siya. Oh, handbrake dito. So, balik natin kasi para isoli nila to. Okay? So, I guess, silipin ko lang uli yung ano, handbrake nito kung nasaan. Yung handbrake nito nandito. Nandito siya. Dito yung handbrake niya. Maingay. I guess, that's all. Ito yung comparison ng Toyota Hiace Commuter Deluxe at Toyota Hiace Commuter. Sana itong video nakakatulong sa inyo at mas maintindihan nyo or nakita nyo yung difference nung Toyota Hiace Commuter Deluxe at Toyota Hiace Commuter. That's all for now and thank you for watching. Please subscribe po.